Yes, man. And yet, so high, so high. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Magandang gabi sa inyong lahat. Matapos nga pala ang pagpuri ko sa Allah subhanahu wa ta'ala at saka pagdua sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tayo po ay magpapasalamat kay Allah na binigyan niya tayo ng magandang pagkakataon na magkatipon-tipon sa gabing ito. Anyway, kahit ang role ko ngayon ay Boy Scout, I will do my best inshallah. Ang tungkol sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, gawin lang nating simple. Yung Boy Scout nga, na ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siya ay ang panghuling propeta ng Islam o sagka ng mga propeta. Pwede nating isimula sa nung siya ay ipinanganak sa taon na 570 ED, at ang taon na yun ay tinawag na Amul Fil o Year of the Elephant kasi merong history doon sa kung bakit tinawag na Year of the Elephant. Anyway, ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, una, siya ay naging ulila sa kanyang ama. Brief ko masyado inshallah. Namatay ang kanyang ama ang kanyang ama nga pala ay si Abdullah bin Abdul Muttalib. Ang kanyang ama si Abdullah bin Abdullah na anak ni Abdul Muttalib, na anak ni Hashim. Then nung buntis ang kanyang ina nga pala ay si Amina bint Amina bint Wahab, na nung buntis ang kanyang ina na between 2 to 3 months ganun, bumiyahe ang kanyang ama sa Syria, sumama sa ang kanyang ama na si Muhammad, si Abdullah, inutusan ng kanyang ama na si Abdul Muttalib na mag-manage sa kanilang negosyo. So nung from Syria, nung pabalik na sila sa Makkah, while sa Madina sila nagkasakit siya, and then doon na rin namatay. Then doon na siya inilibing, hindi na nakabalik sa Madina. So nung ipanganak ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siya ay ulila na sa kanyang ama. Then nung may panganak siya, mayroong kaugalian ang mga Arabo na sa Makkah na kapag may bagong sanggol na ipinanganak, pinapadala nila doon sa loob, doon sa may diserto, doon sa area ng mga Bedouin. Kasi doon nagiging malusog ang mga bata. Then natututo nung salitang classical Arabic. Kasi dito sa tulad natin ngayon, dito sa bandang city, iba na mga salita, naging mga colloquial. Anyway, yung nakapag-alaga sa kanya, si Halima Sa'diyah, na yun ang nagiging foster mother niya, nagpalaki sa kanya. Then pagdating ng after 2 years, ibinalik siya nung kanyang pangalawang ina, yung kanyang mother foster, dito sa kanyang original na ina na si Amina dito sa Makkah. And then pagkatapos bumalik uli dinala uli ni Halima Sa'diyah doon sa lugar doon sa may disyerto. Then may mga pangyayari dito na napakaganda, pero I think hindi masyado suitable. Yung mga nangyari sa kanya nung dumating ang mga anghel na binuksan ang kanyang dibdib, then nilinisan ang kanyang puso. Then ito yung mga pangyayari doon sa disyerto. Na tapos nung panahon na nandun siya, mayroong mga kababalaghan na mga nangyayari. Ang lugar doon sa disyerto na yon, mahirap ang kanilang sitwasyon. Yung naging drought ang area doon, hirap na hirap sila sa kanilang kabuhayan.
na pumapayat yung mga hayop. Pero nung dumating siya doon, nung madalas siya ni Halima Sa'diyah, kahit doon pa lang sa may dadaanan, naging mabilis na yung, naging malusog na yung sinasakyan nilang asno. Then, at naging green yung area, naging malusog yung, gumanda yung sitwasyon ng pamumuhay ng mga tao doon. Nagkaroon ng mga gatas, yung mga kambing na halos wala ng mga gatas. Hirap na mga bata noon na walang masuso. Basta naging masagana yung area na napuntahan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Then, wag ko nang patagalin. Then, after 4 years, dahil nga sa merong miracles, merong mga kababalaghan nangyari doon sa desertong yun, natakot si Halima Sa'diyah. Kaya binalik niya ang batang si Muhammad doon sa kanyang sariling ina. Then, nandun sa kanyang ina, at the age na 6 na taon, inimbita siya ng kanyang ina na sumama sa kanyang ina para bumisita sa Madina, doon sa kanyang mga tiyuhin, kasi ang kanyang ina taga Madina, si Amina, pero ang kanyang ama taga Makkah. Then, nung bumisita sila doon sa mga tiyuhin niya doon, pag nang pabalik na rin sila, kasi at least Boy Scout, medyo madali ang pagkwento. Nung pabalik na rin sila, nagkasakit naman yung kanyang ina sa may dadaanan, and then doon na rin namatay. Hindi na nakabalik sa Makkah. So ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na lang ang bumalik mag-isa sa Makkah at nagiging ulilang lubos na siya. So ngayon ang nag-alaga sa kanya yung kanyang lolo na si Abdul Muttalib. After 2 years, namatay naman yung kanyang lolo. Then next na nag-alaga sa kanya ang kanyang tiyuhin na si Abu Talib. So si Abu Talib ay kapatid ng kanyang ama. Mahal na mahal siya ni Abu Talib. Maganda ang pakikitungo sa kanya na mas higit pa doon sa kanya mga sariling anak. Ang propeta naman na Muhammad sallam, sa kahit ganong kabata pa nung kanyang gulang, siya ay nagtrabaho. Yung bang nag-aalaga siya ng mga pastol, ng mga hayop, ng mga tao doon sa Makkah, inaalagaan niya katumbas nung kunting halaga na ibinibigay sa kanya. Ginawa niya ito upang tulungan niya yung kanyang tiyuhin kasi ang kanyang tiyuhin na si Abu Talib, marami siyang mga anak, then hindi naman siya mayaman. Although leader nga siya doon ng mga Quraysh, pero hindi siya mayaman tulad ng kanyang ama noon na mayroong negosyo. Anyway, pagkatapos noon, then ang Propeta Muhammad SAW, madaliin natin inshallah, dahil sa kanyang magiging makatotohanan pag nagsalita, at napakabuting tao, binansagan siyang Al-Amin, yung bang taong mapagkakatiwalaan, and then binansagan siyang tao na Sadiq, pag nagsalita ay totoo, never na nagsinungaling. Hanggang sa nagbinatilyo siya, naging binata siya, then sa edad na 25 years, then sinasama-sama siya ng kanyang tiyuhin sa mga maliit na negosyo. Then hanggang sa dumating yung at the age of 25 years, may isang babae na mayaman sa Makkah, si Khadija. Si Khadija bint Khuwailid, isang babaeng biyuda na 2 beses na naging biyuda, mayaman, magandang babae. Maraming gustong mag-asawa ulit pero ayaw na niya. So nung dumating ang panahon na siya ay meron siyang negosyo na biyaheng Makkah to Syria. Then nung year na mag-announce siya, kailangan niya ng magmamanis ng kanyang business. Then nalaman ni Abdul Muttalib, hinikayat niya si Muhammad na mag-apply sa caravan na yon o sa trip ng negosyong yon. Anyway, madaliin natin. Then nag-apply siya, tinanggap siya, at siya ngayon ang nag-manage ng negosyo ni Khadija papunta ng Syria. Then may batang kasama na si Maysara na alipin o alagad ni tao ni Khadija. Pinasama niya at ang trabaho ng batang yun para tumingin lang kung ano talaga si Muhammad, ano yung kanyang pagkatao. Anyway, marami siyang nakita ng mga kababalaghan na yung bang habang naglalakad sila papunta ng Syria, yung ulap, kung nasaan yung Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dinidipinsahan siya ng ulap. Halimbawa, kung nasaan ang araw, dinidipinsahan ng ulap na hindi matamaan ng init ng araw si Muhammad, si Propeta Muhammad. Hanggang sa dumating sila ng Syria. Pagdating ng Syria, ayon sa sinabi ni Maysara, na yung ulap na yon, pagdating nila sa border ng Syria, hindi pumasok, nandun lang ang ulap. Tapos yung negosyo, ang Muhammad, hindi siya nag-display doon sa, halimbawa tulad nitong sa souk, sa market, hindi siya nag-display doon. Dito siya nag-display sa malayo doon, dito siya sa mga walang tao. Pero ang nakakapagtataka, yung mga tao na nandun sa publiko, pumunta dito.
Then bawat may pupunta dito pagbalik, marami na namang pupunta hanggang sa naubos yung negosyo. Yung bang sa lahat ng karaban na bumiyahe ng Makkah to Madina na pagmamayari ni Khadija, itong biyaheng ito, karaban na ito ang talagang tudo yung kanilang kinita. Hanggang sa bumalik na sila, then pagbalik nga doon, sinalaysay ni Maysara kay Khadija yung kanyang mga nasaksihan sa pagkatao ng Propeta Muhammad SAW. Kasama doon, sabi niya, nakakapagtaka, na nang dumating kami sa Syria, hindi siya nag-display doon sa souk, doon sa market. Dito siya nag-display sa malayo sa mga tao. Hindi niya inisturbo yung mga naunang mga negosyante doon. Pero mga tao pumunta dito sa kanya. Lahat ng mga bumili, ito yung babalik sa publiko, siyempre nagbalita na mayroong mabunting negosyante doon. So dahil sa kanyang napakagandang pakikitungo sa mga customer, sa mga tao, dahil sa napakaganda niya pag-uugali, so naubos yung kanilang mga paninda. So nung marinig ni Khadija yung balitang yun, humanga siya sa pagkatao ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hanggang sa siya mismo nagdesisyon siya na gusto niyang magiging asawa, magiging kabiyak. So anong ginawa ni Khadija? Mayroon siyang kinausap na babae na yun din ang kumausap sa pamilya ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at nakarating yung mensahe ni Khadija na gusto niyang maging asawa si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itong si Khadija, alam niyo ano ang kanyang edad? Siya ay 40 anyos. 40 years old yung edad ng babae at 2 beses na naging biyuda. Ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam on that time ang kanyang age ay 25 years old. So nung marinig, then nung malaman ni ni Abu Talib, yung tiyuhin ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sinabi niya kay Propeta na ang babaeng ito ay gusto niyang maging asawa ka. So sabi ng Propeta, paano ko sabi niya pagkakasalan yan? Mahirap ang sitwasyon natin, mayaman ang babaeng yan. So sabi nila, sabihin mo lang kung gusto mo, hindi. Anyway, kami na sabi niyang bahala. So sa madaling sabi, pumayag ang Propeta Muhammad SAW. So yung kanyang mga tiyuhin, kanyang mga relatives, nag-contribution sila ng mga kunti-kunting mga amount hanggang sa namanhikan sila. Then nag-success, and then natapos. Dito na tayo sa naging mag-asawa na sila. So ang kanilang pagiging mag-asawa ay umabot ng hanggang 25 years. Ang tagal. Then ang Propeta Muhammad SAW at the age of 40 years, nung naging 40 years na siya, doon nagsimula yung mensahe na pagiging propeta. Ang nakasanayan niya, halos araw-araw pumupunta siya doon sa cave, doon sa kuweba, sa Gari Hira. Doon siya palagi nagsisiklusyon, doon siya nagmumuni-muni tungkol sa religion, tungkol sa buhay ng tao. Anyway, isang araw, isang gabi sa buwan ng Ramadan, nagulat na lang siya nang biglang may nagpakita sa kanya. Meron siyang narinig na boses na nagpakita sa kanya. Nagulat siya, akala niya may demonyo, may satan na dumating. So, nagulat siya. Pero nung malaman niya, nagpakilala sa kanya na ako ay si Jibril. So, doon sa kanya dumating yung unang mensahe. Nang sabi ni Jibril, sabi niya, Ikra. Sabi niya, O Muhammad, Ikra. O Muhammad, sabi niya, magbasa ka. Sabi niya, wama ana biqari'in. Sabi niya, hindi ako marunong magbasa. Kasi ang Propeta Muhammad, illiterate siya, hindi siya mangmang siya, hindi siya marunong sumulat, at hindi marunong magbasa. Ito yung mayroong mga allegations mula sa mga brothers natin na mga hindi Muslim na si Propeta Muhammad daw ang nagsulat ng Quran. Itong Quran na ito, hindi siyang nagsulat. Ang Propeta Muhammad SAW, Propeta Muhammad, peace be upon him, hindi siya marunong sumulat, hindi marunong magbasa. Mangmang siya. Kaya hindi siya ang nagsulat nito. Kundi ang revelation mula kay Allah, pahayag, dumating sa kanya at isinulat ng kanyang mga companions. May mga companions na nag-record, tinipon sa mga iba-ibang klase mga materials na doon sinulatan. Pero huwag muna tayong lumundag doon kasi hindi pa yun ang pinakaano. Anyway, nung sa gabi na iyon, yun nga, 3 beses sinabi sa kanya, Ikra, sabi niya, ma'ana biqari'in. Hindi ako sabi niya marunong magbasa. Sabi niya, Ikra, sabi ng anghel. Sabi niya, magbasa ka. Sabi niya, ma'ana biqari'in. Sabi niya, hindi ako sabi niya marunong magbasa. Hanggang sa 3 beses, then after that, sinabi na sa kanya yung revelation na ang sabi ng anghel, yung anghel na si Jibril. Ang anghel Gabriel yata sa Tagalog, sa Arabic si malaikato Jibril, anghel Gabriel. Ang sabi niya, Ikra bismi rabbikal ladhi khalaqal insana min 'alaq, Ikra wa rabbukal akram alladhi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Ito yung unang nag-reveal, the first 5 verses
na nasa chapter Alaq, Suratul Alaq. Chapter Alaq, ang unang verse sabi na, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Basahin mo, sabi niya, ang pangalan ng Panginoon mo na naglikha. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min alaq, na naglikha sa mga tao mula sa similya. And then, Iqra wa rabbukal akram, alladzi allama bil qalam, allama al insana ma lam ya'lam. Ito yung first 5 verses na nandito sa Quran na ito, nasa chapter Alaq, Suratul Alaq. Then, pagkatapos ng takot na takot siya, umalis na siya. Pero still natakot pa rin siya, nanginginig siya. Hanggang sa pag-uwi niya sa bahay, pagdating niya doon, sabi sa asawa na, Zammiluni, sabi niya, kumutan niyo ako. Takot na takot siya. Dahil doon sa kanyang, dahil sa nangyari doon sa Yungib. So, ang ginawa ng kanyang asawa, si Khadija, kinumutan niya, and then sinabi niya na, Muhammad, sabi niya, huwag kang matakot. Dahil sabi niya, hindi ka pababayaan ng Allah. Walang mangyayari sa iyo. Mabait, sabi niya, dahil sabi niya, mabait ka. Dahil tumutulong ka, sabi niya, sa mga relatives mo. Tumutulong ka sa mga tao. Hindi ka, sabi niya, pababayaan ng Allah. Anyway, yung kanyang asawa ang nagpakalma sa kanya. Kaya nga, sa points na ito, sabi ng mga scholar, dahil sa advice ni Khadija bint Khuwailid sa kanyang asawa, sabi nga dito ng mga scholars na ang mga babae daw, yung mga asawa natin, sila daw ang pinaka-the best na advisors na mga asawa, advisor. So, ibig sabihin, sino yung may asawa? Yung asawa mo pala, ang pinaka-the best na advisor. Kaya mga misis, mag-advise kayo sa asawa ninyo. Ano lang ito? Singit lang ito na may magandang points doon eh. Dapat matuwa yung mga asawa dahil nasabi ng maraming mga scholars na ang asawa ang pinaka-the best na advisor ng mga lalaki, yung wife. Kasi yung propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, napakalma siya ng kanyang asawa sa matinding pagkatakot. So after that, nung mahimas-himasan na siya, kumalma na, so ang ginawa ni Khadija bint Khuwailid, yung kanyang asawa, isinama si Khadija pala, itong si Khadija, mayroon siyang pinsan na Christian na ang pangalan ay si Waraka bin Naufal. Si Waraka bin Naufal na isang pari na Kristiyano. Then, alam na alam niya ang Biblia. So, anong ginawa ni Khadija nung kumalma ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, nakarelax na, isinama niya doon pumunta siya doon sa bahay ni Waraka bin Naufal. At kinausap niya si Waraka bin Naufal at ikinuwento niya yung nangyari kay Propeta Muhammad, peace be upon him. So, sabi ni Waraka bin Naufal, dahil dito si Waraka isang pari, alam na alam niya ang Biblia at saka yung tungkol sa mga Hudyo. Na sabi niya sa kanyang asawa, ingatan mo, sabi niya, ang taong ito dahil ito pala sabi niya yung propitang pinakahihintay. Alam, sabi niya, ng mga Kristiyano ito at saka alam ng mga Hudyo na mayroong propitang, panghuling propita na darating. Yan sabi niya na ito pala na tao. So then may nakita siya mga palatandaan kasi ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam mayroon siyang palatandaan sa kanyang pagkapropita. Anyway, yun nga, Boy Scout, i-brief ko na rin. Again, medyo mahaba-haba na rin, pero mahaba na rin, no? Okay. Inshallah, I will do my best. Boy Scout, Cub Scout pa. And then, ang sinabi ni Waraka bin Naufal, sabi niya, ang tao, ingatan mo, sabi niya kay Khadija, ang taong ito, dahil ito sabi niya yung sinabi ng mga Kristiyano at saka mga Hudyo, na darating pa na propita, nakasulat daw, sabi, na-mention, sabi niya sa Biblia. Ang mga Hudyo, iba ang plano ng mga Hudyo. Hinihintay nila ang propita na darating dahil gusto nilang patayin, ayaw nila mayroon pang propita. So, ang sinabi ni Waraka bin Naufal, sabi niya sa kanyang pinsan na si Khadija, kapag kasabi niya, kapag ka inabot pa ng aking buhay, kapag kasabi na inabot pa ng aking buhay ang kanyang panahon, ibig sabihin yung pagiging propita, kapag ka inabot pa sabi ng aking buhay, susuportahan ko siya. So dito, mayroong komentary ng mga scholars na itong si Waraka bin Naufal, even though hindi siya nag-declared ng clear sa harapan ng maraming tao na siya ay nag-Muslim, mayroong analysisyon ang mga scholars na posible na itong si Waraka bin Naufal ay nakapag-Muslim sa panahon na yun. Dahil doon sa sinabi niya, sabi niya, kinilala niyang ito ay propita, yung panghuling propita. Na sabi niya, kapag buhay pa ako sa kanyang panahon, susuportahan ko siya. So dito may analysisyon sila na sa kanyang sinabi na iyon, sa kanyang loob-loob na posibleng nakapasok siya sa religion ng Islam. So, Boy Scout. Anyway, ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
Yun nga, ang asawa niya na si Khadija, umabot ng 25 years yung kanilang pagsasama. Then nagkaroon sila ng anak na 2 lalaki, puro namatay. Wala siyang anak na lalaki na lumaki. Puro maliliit pa, then namatay. Kasi ang ayon sa mga scholars, ang wisdom ng Allah dito ay dahil wala ng propitang susunod, matapos siya. Kaya walang nabuhay na kanyang mga lalaki. Sa mga babae meron. Hanggang sa ang iba, baka gusto niyo malaman na ang propeta sa salam, marami ang asawa. Okay, umabot pa na hanggang siyam yung kanyang asawa. Pero bago siya nag-asawa ng pangalawa, pangatlo, nung mamatay na yung kanyang unang asawa. At lahat ng kanyang mga asawa ay hindi dalaga. Lahat ng mga asawa niya, mga byuda, mga patay ang mga asawa, yung mga matatanda, mga yung tag 40 years old, mga malaki na mga age. Pero Boy Scout, brave. Inshallah, and then ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanggang sa na siya, yung nagda'wa, dumating na ang panahon na nag-preach na siya ng Islam, yung orders kanya ng Allah, may kasunod na ng mga verses ng Quran na nag-reveal sa kanya while nasa Makkah siya, and then concentrate sa tauhid, concentrate sa doktrina ng Islam. Ang kanyang starting ng da'wa niya, beginning ng kanyang da'wa, yung itinuturo sa mga tao sa Makkah na ang Allah ay siya ang Diyos na nag-iisa. Yun ang itinuro sa mga tao. Hanggang sa dumami ang mga naging nag-Muslim, dumami na ang mga pumasok sa Islam, hanggang sa dumating ang panahon na ang buong Makkah ay naging Muslim, at yung maraming mga rebulto, maraming mga Diyos-Diyusan na around 360 idols na nasa loob at saka sa labas ng Kaaba doon sa Makkah sa Saudiya, dumating ang panahon na lahat ng ito ay inalis na, wala na. Then hanggang sa nag-success yung kanyang pagiging propeta, nung nag-migrate from Makkah, nag-migrate na siya sa Madina, then nakapanggoberno na ang Islam, Makkah at saka sa Madina. And then dumating ang panahon na siya ay nagkasakit. Hindi na natin isa-isa yung pag-asawa niya, excited kayo doon sa tungkol sa kanyang asawa. Anyway, si Khadija lang ang nakwento ko sa inyo. Pero mayroon siyang isang asawa na bata pa, na virgin, na babae na ang pangalan ay si Aisha bint Abu Bakar. Ito yung babae na isang asawa niya, the only virgin na asawa niya, at nakatanggap ng mga revelation. May mga revelation na may mga revelation mula sa Allah patungo kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ang naging dahilan ay si Aisha. And then inshallah, ang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam at the age of 63, ang kanyang age nung maging propeta siya 40 years old, and then nakatira pa siya sa Makkah nung maging propeta na siya 13 years old. Then nung lumipat sa Madina, naging propeta siya sa Madina ng 10 years. So 13 sa Makkah and then 10 years sa Madina. So 23 years yung kanyang pagiging propeta. So at 40 siya naging propeta. At the age of 63, namatay siya. Namatay siya ng lason. May Hudyo na babae na nung mag-serve ng pagkain, yung balikat ng tupa o kambing, may nilagay na lason, yun ang nakain niya. So, pero nung ipakain sa kanya, nagsalita yung tupa na sabi niya, may lason ako. Pero anyway, yun na rin, dahilan na rin yun sa mamatay siya. Inshallah, at the age of 63 years, namatay siya, at then doon siya inilibing sa Madina. So sino sa inyo yung mga bumibisita sa Saudi, doon sa Madina, doon sa kanyang sinasabing Masjid al-Rasul, yung mosque ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, nandoon sa loob, nandun sa side yung kanyang libingan. Siya, katabi niya si Abu Bakar, at saka si Umar, yung kanyang mga companions ni Guide Caliphate. Anyway, yun lang muna ang maibigay ko sa inyo tungkol sa buhay ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, dahil ang rule ko ngayon ay Boy Scout. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Deep in my heart I know Allah has called you home.